아니면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까? Hello everyone! So guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nangyari po sa aking pusa. At ito na nga guys, nagkasakit po siya. Ang unang pinakain ko po is asukal. So i-share ko sa inyo guys kung bakit nagkaganyan po yung aking pusa. Ang una ko pong nakita ka sa kanya, akala ko po naapakan po siya kasi nasa tapat po siya ng pintuan at yung time na yun madilim pa po sa labas. Yan na nga guys, pero nung binuhat ko siya, sobrang lumpasay talaga siya at nakita kong naglalaway. Ang sabi sa akin, pakainin ko lang daw po siya ng asukal. So yun nga yung ginawa ko guys. At yung time na yun na pinakain ko siya ng asukal, yung binidyoan ko siya guys, pangalawang pakain ko na sa kanya yun, kaya nakaupo na po siya. And gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit nagkaganon po yung pusa. Kapag ang pusa nyo po ay naglalaway, matamlay, hindi po makatayo, nakahiga lang at hirap sa paghinga, ay may nakain po sila na hindi po talaga pwede nilang kainin at bawal po sa kanila. Kahit po aso, pag naiaso po kayo nagtatae, ayaw kumain, walang gana at nangangayayat, may mga pagkain po siyang nakain. So, bawal din po sa aso po yung mga ganon bagay. So, yun na nga guys, ang pinakain ko sa kanya ng huli ay pinakain ko siya ng bagoong na may kanin. Hinalo ko dun guys para gana siya kumain. So, hindi ko naman alam na bawal po yan ng bagoong. Nalaman ko lang po yan dahil po sa mga alaga din po namin pusa dito sa labas-pasok sa aming bahay. So, may natira pa kasing pagkain. Habang pinapakain ko siya ng asukal, ay pinakain ko yung mga ibang pusa ng bagoong. So, hindi nila kinain. Doon ako nagtaka, hindi po nila kinain. Inamoy lang po nila yun. So, ibig sabihin nun guys, kapag hindi po kinain ng pusa ang pagkain, means bawal po sa kanila yun. Kahit po yung mga halaman na hindi nila kinakain, bawal po sa kanila yun. Kasi alam po nila sa sarili nila na nakakasama sa kalusugan nila. So, yung mga pusa namin dito sa labas, pag nagkakasakit po sila, lumalabas po sila sa bakuran at kumakain po ng mga damo. Kaya po sila tumatagal po yung buhay nila dito sa amin. Hindi kagaya ng pusa na inaalagaan sa loob ng bahay, hindi po nakakalabas. Hindi po nila alam yung bawal na pagkain para sa kanila. So, pag may bago pa sa kanilang pagkain na nakita, kakainin po agad nila ito. So, hindi nila alam na bawal sa kanila. So, kaya yung mga pusa na labas-pasok sa bahay, yun po yung mga pusa na nakakaalam kung ano yung pagkain na pwede sa kanila at nakakaalam na bawal po sa kanila. So, yun nga po ang natutunan ko sa alaga po namin pusa. So, sa mga nagtataka kung bakit bigla-bigla na lang yung alaga nila is matamlay, ayaw kumain, naglalaway. So guys, may nakain po sila na hindi dapat po nilang kainin. Kasi nga po alaga po natin sila, hindi natin alam na lumalabas sila, baka sa paglabas nila may nakain po sila. So yun nga po ang dahilan guys, bawal ng bagoong ang aso at pusa. Yan nga. So pagkatapos ko siyang pakainin ng asukal guys, bumalik yung kanyang sigla, pinainom ko po siya ng dextrose po guys, para lumakas po siya. At yung kakulangan po sa kanya na dehydrate siya kasi nangayayat siya. Yun nga guys, pinainom ko siya nun. So, sa mga nagtatanong, wag po kayo bigla-biglang hayaan na maging ganun yung alaga nyo. So, pakainin nyo po agad ng asukal. Yun lang po yung solution po dyan guys. At kapag bumalik yung sigla niya, pakainin nyo na po ng madami. So, don't forget to subscribe and click the bell para po lagi po kayong updated sa aking video. So, ito nga guys, hindi ko po siya nabidyoan nung nagkasakit siya. So, binibidyoan ko siya para kunwari matamlay siya niyan. So, uma-acting po siya niyan. Kaya lang makulit siya, tumatayo siya guys. 따뜻한 모닝커피의 향기